Nandito ako palagi para sa'yo. At palagi kita ililigtas sa kahit anong panganib. Wow! Uy, huwag mong ipaparidgi sa babae nililigawan mo. Baka mapagsilosin ako nun. Ayoko masabong niya. Paano ko kaya sasabungitin ang sarili mo? Anong sabi mo, Tin? Hindi ko masyadong marinig eh. Maingay kasi yung motor. Eh sabi ko, mukhang nagkamali ako ng mga inorder na pasalubong para kina Lola Roda at Tita Mila. Eh, nako. Na-high blood niya pala si Lola Roda kanina, di ba? Kaya mo nga siya ipinusugid sa center. Ah, lago. Pero pagdating sa bahay niya na Marlene ay nalaman nilang hindi pala high blood ang dahilan kung bakit nahilo si Lola Roda, kundi dahil sa lipas gutom. Medyo bumaba din ang potassium ng matanda pero hindi pa naman kailangan ng confinement. Kaya binigyan na lang ng doktor ng mga tableta at binilingan na kumain ng maayos. At nilaga, hindi ko masabi na mabuting hindi high blood dahil delikado din bumabagsak ang potassium. Totoo yun. Buti na lang at tagapan si Lola Roda. Abay, ang sasarap naman na rin mga dala ninyo. Nag-date kayo ano? Lola! Sige, ereto na lang kita sa iba ha. Para abi akong kilalang ibang dalaka. Nakakasaya ka sa manhid na yan eh. Cornel, may naiwang tarjeta dito. Carlito? Mila, anong nangyari? Wala ho. Ay, nabitawag ko lang ito. Pagsasalinan ko ng ulam. Ang kakaibang reaksyon ni Mila ay wala lang nila. Tapos noon ay saglit na tumigil sa bahay nila Marlene si Finn at nakapagkwentuhan sina Mila at Lola Roda. Ibinahati din niya ang pangungumusta ng lolo niya na humihingi din ng payo sa ilang bagay. Nang medyo malalim na ang gabi ay nagpaalam na si Finn para umuwi. Salamat po sa mga payo, Lola Roda. Ipaparating ko po lahat ng sinabi ninyo kay Lolo Carding. Kumusta mo ako kay Diego Carde? Makakarating po, Tita Mila. Ay, siya nga pala, Phil. Dadadaw kami kay Mara sa linggo. Pwede ka ba namin maalok ulit? Ayoko. Ako na bahala. Basahan niyo po ako. Sabihin niyo lang po kung anong oras ang lakad. Ay, salamat. Uwi na po ako. O siya, sige, ingat ka. Ay, ka na. Ihatid na kita sa labas. Kung si Marlene na nga asahan natin, ay bukas ka na makakaalis. Kahit ihatid niyo na lang po ako sa pinto. Nakakahiya po sa partido ng mga babae. Kalukuhan mo bata ka. Marlene, alis ako. Ayos ko po. Pagbukas ng pinto ay sinalubong si Mila ng kinatay na katawan ng biig. Laslas ang loob at sikmura nun. Nakalaylay pa ang bituka at tila. Dukot ang mga mata. Hindi na nakausap pa ng matino si Mila dahil nag-iiyak na yun sa kwarto. Si Phil at Marlene naman ay magkatulong na nilinis ng karimari-marim na kalat na iniwan ng kung sino. Dahil sa nangyari ay kina Marlene na natulog si Finn at kinabukasan ay idinlater nila ang nangyari. Wala namang sumunod na insidente pagkatapos nun. Hanggang sa dumating ang araw ng linggo at pumunta sila sa ospital. Anong inilipat? Sino pumirma? Dapat tinatawagan niyo muna ang pamilya ng pasyente. Ako yung guardian niya eh. Kahit pa sabihin niyo sa akin na nasa mas magandang facility siya at bayad na, dapat ipinagpaalam niyo pa din sa akin yun. Eh, mga mukhang pera din kayo, no? Tinapalan lang kayo ng salapi, limot silang protocol. Ay, nako. Nasa na kaya si Mara? Kailangan namin siyang makita. Huwag po kayong mag-alala, Lola Roda. Aalamin ko po. Saglit lang. Ma'am Jess, anong ginagawa niya dito? Hindi nga. Sid! Sino yun? Ay, Lola Roda, saglit lang po. May kakausapin lang ako. Pagbukas, anong ginagawa niya dito sa ospital? Kung saan nakakonfine ang nanay ni Marlene? Hindi naman tama ang nasa isip ko. At kung tama, may magagawa ka ba? Wala. Katulad ng kawalan mo ng kakayanan na mapigilan na matuloy ang pagtao ng kaibigan mo sa bahay ni Seth. Pinabihan na kita.
Pero mukhang hindi mo ako sineseryoso. Ano ba yung sinasabi niyo? Ngayong dahagit na ni Sir Eliseo ang lahat ng kahinaan ng kaibigan mo. Magagaya na lang din siya sa atin. Gustuhin bang umalis ay di na magawa. Dahil alipin na ng salapi sa kagustong ikagugid ang pamilya. Gamit ang pera at koneksyon ay nagawang mailipat ni Eliseo ang nanay ni Marlene sa mas magandang pasilidad ng ospital. Yung tanging mga VIP lang ang nakaka-access. Na iba din ang mga doktor. Pawang mga dalubhasa at ubod ng mamahal. Sa kabila ng pakikialam ni Eliseo, ay di naman sila binawala na makadalaw. Parehas pa nga. Dahil pagdating nila sa naturang palapag ng ospital, ay lubos na ang galang at giro ng salubong sa kanila. Pagpasok nila sa hospital suite, ay may dalawang private nurse pa ang nag-aasikaso sa nanay ni Marlene. Arlene, saan tayo kukuha ng pabayad dito? Kahit yata ibenta ko ang lahat ng bandyera ng ating isda ay hindi sasapat para bayaran ng isang araw. Bayan na daw Lola Roda, may dito-dito pa. Ibang klase din ang boss mo, Tin. Kung nabibiling talo daw ako, siguradong pinapala na din ng halaga. Pasensya ka na, Marlene. Dapat ay naging mas masigi ako sa pagsasabi sa iyo na hindi mo sa alok niya. Kailangan ko din ito eh. Dapat hindi na ako nagpatungkot sa batahasan kung sinabing ayoko. Nakala siguro niya nagpapapresyo ako, kaya ito, inaani ko ng resulta. Lola Roda! Tignan nyo, anong ibig sabihin ko? Ay, Panginoon ko, ang ebidensya na makakapagpatunay ay hindi basta aksidente ang lahat. Marlene, halika dito. Dahil dito ang report na lasing ng sima na yun. Ako, salamat po, Diyos ko. Abogado na lang ang kukunin natin. As if on cue, ay may biglang pumatok sa pinto ng suite at isang lalaking may suot na mamahaling suit ang pumasok. Abogadong di pamilyang bayad na ang servisyo. Umiiling-iling na lang si Marlene. Ano pa nga bang naging resulta? Napapayag siyang kunin ang alok ng amo ni Finn. Nang hapon yon, matapos silang kausapang abogado, ay tinawagan na ni Marlene si Eliseo. Binigyan siya nito ng 5 araw para maghanda ng kanyang mga gamit at makapagpaalam sa pamilya niya. Nung gabi, bago ang pag-alis niya, sa kanila na tumuloy si Finn. Tanghali pa lang ay nasa bahay nila siya at tumutulong-tulong sa mga gawaing bahay. Pagdating sa gabi, habang abala si Finn at Mila sa paghahanda ng hapunan, ay niyaya ni Lola Roda sa veranda si Marlene para makipag-usap. Marlene, bukas na ang alis mo. Ikaw ba ay talagang desidido sa pagtanggap mo doon sa inaalok na trabaho ng Eliseo na yon? Kung tutusin nga, Lola, hindi na trabaho yan. Isang bayad na bakasyon. Talagang ibang kapritsyo ng mapepera mo. Alam kong sada tayo sa salapi. Pero kung akong masusunod, gusto ko sadang huwag ka nang tumulong. Pagbihan na natin ang lahat ng alok niya at ibalik ang ibang perang nasa kamay pa natin. Nangangaling-ngaling natin ko, Lola, nung una. Pero nung tustusan niyo yung gamon ko ni nanay, kaya isip ko hindi na siguro masama kung sunggaban ko yung oportunidad. Hindi palagi may makapritsang bilyonaryong makakas ko ng landas. Ako, kung ang gamutan lang din ang nanay mo ang iniintindi mo, nasabihan naman na din tayo ng doktor tungkol doon. Malaki ang tsansa na hindi na siya magising pa. Kahit pa hindi umabot ng 10% ang tsansa, Lola, aasa pa din ako. Lalo ngayon kay ayuda ng ganito. Marlene, ano kung pagod na din si Mara? Dutuda ng gamot ang katawan niya. Aparato na lang ang humili niya para sa kanya. Paging ang puso niya ay makina na lang ang nagpapatibok. Sinasabi niyo ba na bitawan na natin si nanay? Sumusuko na kayo?
Iba ang